Mapagpalang umaga po, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Ate Ason Bautista. Bautista siya sa kanyang asawa. Yan. Araw na lang. Sabado. Tayo po ay maghaharal Punta na kami sa church. ng Ebanghelyo sa umagang ito. At ang ating ginagamit na Biblia, iba naman. Poemen. Ayan, poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Opo. Pero bago tayo papalaw sa ating pag-aaral tungkol sa pangako ng salita ng Panginoon sa Poemen Bible, tayo muna ay panandaling manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya. Bilang mga tao, wala po kami magagawa. Kung di ka tutulong sa amin, mabibigo kami. Kaya kami lumalapit sa iyo upang hingin ang iyong tulong at patnubay. Buksan mo ang aming mga puso at damdamin, gayon din ang mga nakikinig, nanonood ng video nito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa libro ng Ezekiel 34:30, sabi ni Propeta Ezekiel, malalaman ng lahat na ako ang naghihingat sa Israel na aking bayan. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. 31. Kayo ang aking mga tupa sa aking pastulan. Ako ang inyong Diyos. Ayan. Ang Diyos nagsalita dito. Ang tinutukoy niya po dito ay ang bayang Israel. Hindi Pilipino. Bansang Israel, hindi bansang Pilipinas. So sa lumang tipan pa lang, sinasabi ng kasulatan na merong pastol ang Diyos. Merong pastol ang Diyos doon sa mga Israel. Ang sabi ng Diyos. Merong pantalatang mababasa rito, ang sabi niya, sa 22 naman, dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan. Yan, kawan naman ang ginamit. At hindi ko papayagang sila inyong apihin. So, maliwanag ang pangako ang Diyos sa mga kawan. Kawan, siya rin ang tupa. Huwag nyo na pong guluhin masyado ang utak nyo. Parehas lang yun. Anong sabi ng Diyos? Hindi ko papayagang sila'y inyong apiin. Ibig sabihin, mayroong mga mang-aapi pala. May mga mang-aapi. Dito pa, sa 24, ako si Yahweh ang magiging Diyos nila at mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Ako kung si Yahweh ang may sabi nito. Maliwanag. Anong sabi ni Yahweh? Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila. So yung kawan, yung tupa, kapag kawan ka o tupa ka ng Diyos, ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos mo. Maliwanag. Meron kang kinikilalang Diyos. Kapag ikaw ay nabibilang sa kawan o sa tupa na binabanggit nito doon sa Israel. Sino ang Diyos mo? Nasabi ng Diyos, ako ang Diyos mo. Ibig sabihin, wala kang ibang kikilalaning Diyos, kundi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tingnan pa natin dito. Sa awit, tingnan natin, Sino itong Diyos na ito?
dito sa 121 ng Ngawit. Verse 1. Doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. 2. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Maliwanag po. Ano? Itong Yahweh, siyang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya rin ang sinasabi rito ni Ezekiel. Ulitin natin. 34:30. Malalaman ng lahat na ako ang maghihingat sa Israel na aking bayan. Ako ang si Yahweh ang nagsabi nito. Sino nagsabi? Si Yahweh. Sino si Yahweh? 31. Kayo ang aking mga tupa na aking pastulan. Ako ang inyong Diyos. Maliwanag po, ano? Sino si Yahweh? Ako ang Diyos. Siya po yung nangangalaga sa kanyang tupa na kung tawagin ay mga Israelita. Ngayon, pagdating naman sa bagong tipan, tingnan naman natin sa bagong tipan, dito sa 1 chapter 10, ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Ito po. Merong sinasabi rito, chapter 10, verse 11. Ako ang mabuting pastor, ang sabi ni Yesus. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa lumang tipan, may tupa. Sa bagong tipan, may tupa. Yung palang buhay ni Jesus. Ako ang mabuting pastol. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. Kung tupa ka, maging sa lumang tipan o sa bagong tipan, ang sabi ni Jesus, inialay ko ang buhay ko para sa inyo. Ngayon, baka magtaka naman kayo, kaibigan. Bakit kalayo-layo naman ng Old Testament? Bakit nasawsaw naman si Jesus doon? Baka maglikot ang inyong hutak na malikot dyan. E di, babasa tayo ng talata. Ang sabi rito sa Gawa 2:39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. O yan. Ito yung mga Israel. Nagsasalita dito si Apostol Pedro. Hudyo siya, kaya nangangaral sila sa kapwa nila Hudyo o Israelita. Ulitin natin. Sapagkat ang pangako, promises ng Diyos. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Para sa inyo, yung mga Israel. At sa inyong mga anak. Yung lahi ng Israel. At sa lahat ng nasa malayo. Yan. Yung nasa malayo, labas ng Israel. Maliwanag, ha? Huwag nyo likotin ang utak ninyo. Basahin nyo ang Biblia. Sabi ni Pedro sa mga Hudyo, sa inyong pangako at sa inyong mga anak. At sa malayo. Merong mga reliyon naman, nilikot nila ang utak nila. Yan ang tinatawag nilang Far-East. Kayong mga mahilig sa salitang Far-East, ingat-ingat lang kayo, mga kulto kayo. Antikristo nga kayo eh. Huwag nyo nang likutan kasi ang talata ni Pedro o salita ni Pedro. Maniwala na lang kayo. Ginagawa ninyo, niloloko nyo pa sarili ninyo eh. Hindi balik ko nga sarili nyo, lolokohin nyo. Huwag nyo nang idamay yung iba. Paris kayo ng Paris dyan.
Tuloy natin. Gawa 2:39. Panahon ng Pentecostes ito na nangangaral ang mga apostol na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nung bumaba yung Espiritu Santo sa kanila, naging matapang sila at nagsimula silang mangar in the day of Pentecost. Walang binanggit na paris dito si Pedro. Oy, kayong mga kulto ha, ingat kayo. Kayo lang yan eh. Okay, tuloy na natin. Baka sabihin nyo galit ako, nakangiti ako. Ngumiti ka naman natin aso. Ayan. Masyado siya seryoso, malalim yata, hindi ko mahukoy. Tuloy na natin. Sige. Sapagkat ang pangako para sa inyo at inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tawagin ng ating Panginoon Diyos. Oh, kita nyo? Yung nasa malayo, ang Diyos ba noon at Diyos ngayon at saka Diyos in the future, nagbago ba yan? Kung siya ang tumatawag noon, siya tumatawag ngayon, siya pa rin. Forever. Oh. Mamaya natin tuloy yung tupa-tupa. Meron pa akong babasahin na isa. Ang sabi naman po dito sa Hebreo, ganito naman ang nakasulat. Tinawag Kayong mga kulto, ang tumawag sa inyo si Satanas. Hindi ang Diyos. Bakit? Kinukontra nyo ang Diyos eh. Isipin mo, ang tawag ng Diyos kay Jesus, anak ko. Dinatural yung anak ng Diyos, Diyos din. Kaya tinawag ni Jesus yung tinawag ng Diyos si Jesus na ano. Sige nga, basahin nga natin ito. Gibayin ninyo. Kung kaya nyo, gibayin. 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ito salita ng Diyos, patungkol sa kanyang anak. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay mag-aharing may katarungan. Anong tawag ng Diyos kay Jesus sa anak? Ang iyong trono, O Diyos. Pagkatapos, sa likod ng utak ninyong taga-Paris. Paris ng Paris. Ano yan? Paris University? Sa recto? Baka naman sa recto lang kayo. Okay. Sa malayo, tinawag. Hebreo chapter 3. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos. Yan. Alalahanin nyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Mga inirang, tinawag, inirek ng Diyos. Na alalahanin natin si Jesus na sugo ng Diyos at pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Hindi natin dinidiscriminate yung mga may Santo Papa kami. Hindi ko sinisirahan yan. Pero kung meron ka mang kikilalanin Santo Papa ng yung pananampalataya, eto, nakalagay. Si Jesus na pinakapunong pari. Baka ngayon nyo lang nakita yan, narinig. Wala tayong paninirang, dyan, anumang sekta ng reliyon. Maging yung mga sinasabi kong hindi Diyos, yes, kundi tao, hindi rin namin kayo sinisiraan. Nagbabasa lang kami ng Biblia. So, maliwanag, tinawag. Doon sa 2:39 ng gawa, sa inyo, yung mga Israel, sa kanilang mga anak, at sa mga malayo na tinawag ng Diyos. Salamat sa Diyos sa Pilipinas. Tumatawag ang Diyos. Amen!
at kami ni Ate Ason nakabahagi sa pagtawag sa pamamagitan ng ano? Sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng ano? Basahin na natin. Ito po, meron nakalagay dito. Inyong mapapansin, bawat binabanggit natin, binabasa natin. Paano nananawagan ng Diyos? Tumatawag ang Diyos. 2:14. Ito, ganito nakalagay. Sa ikalawang Tesalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Paano tumatawag ang Diyos? Sa pamamagitan ng magandang balita o sa pangangaral, ebanghelismo. Paano? Kapag ang tao na pangaralan mo tungkol kay Jesus at siya'y sumampalataya, yun ang pagtawag. Pero napangaral mo na si Jesus, pero pinaniniwalaan niya pa rin yung founder niya. Hindi yung nakasulat sa Biblia. Manapa yung nakasulat. Pilit nilang binabaligtad, binabago ang kahulugan. Hindi ka tinawag ng Diyos. Tinawag ka ni Satanas. Ginamit yung founder ng iyong reliyon. Sukat ba naman maliwanag na maliwanag ang pagkatagalog? Gagawa pa kayo na sarili ninyo senaryo? Yung malayo, yung labas ng bansang Israel. Nang dumating ang panahon, si Pablo naging apostol ng mga entil. Yan, si Pablo sumulat yan. Paano daw tumatawag ang Panginoon Diyos? Sa pamamagitan ng ebanghelismo. Ako nakarinig ako. Si Ate Ason nakarinig. Sige nga, kontrahin nyo yan. Pag kinokontra nyo na nakasulat sa Biblia. Ate Ason, naniniwala ba kay Jesus? Kita nyo. Ano sagot? Siyempre. Alam nyo po, hindi naman kailangan ibola-bola mo pa yung tao. Sabihin mo lang yung totoo. Yung totoo, yun ang tama. So, balik tayo sa tupa. Nadahanan lang natin yan. Yung tupa, Israel, maging sa malayo, kasama tayo dyan. Tayong mga labas sa bansang Israel, kung tawagin ay entil. Tinawag. Kaya, tayo meron tayong kinikilalang sugo ng Diyos. Sino yon? Ang walang iba kundi si Jesus. Anong title ni Jesus? Si Jesus, ang mabuting pastor. Chapter 10 ng John. Anong sabi ni Jesus? Kaya't muling sinabi ni Jesus, ayan, pakatandaan ninyo, ako ang pintuan dinarahanan ng mga tupa. Siyang pintuhan. Kung wala si Jesus, anong dadahanan mo? Di wala. So, nang sumampalataya ka kay Jesus, yun na yun. Anong sabi ni Jesus? Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuhan dinarahanan ng mga tupa. Alam nyo, kung hindi tayo dadaan kay Jesus, wala rin. Mayaman ka man, mahirap, maganda, pangit, ano man ang itsura mo. Wala. Nga. Bakit? At sabi ni Jesus, 1:14-6. Ganito ang sabi. Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ako ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
I am the way, sabi ni Jesus. Hindi niya sinabing, isa ako sa mga dahan. Kundi exclusively, ang sabi niya, I am the way. Ako ang dahan. Kaya yung sinasabi niya rito, napakatanda ninyo, ako ang pintuhan na darahanan. Meron bang problema sa inyo? Kayong mga kulto? Talagang may problema sa inyo. Pero salamat sa Diyos, nakikinig kayo, nanonood kayo ng aming video ni Ate Aso. Yan. Tuloy natin. Sa 11, ang sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Okay? Na-clear na natin tupa sa Israel, tupa sa Bagong Tipan, at doon natin kinunek sa 2:39 yung tupa sa inyo, sa Israel, at sa inyong mga anak ang pangako, at sa mga malayo, sa mga kahintilan. So, yung buhay ni Jesus, inihandog niya para sa mga tupa. Sino si Jesus? Ako ang mabuting pastor. Alam niyo po, ano ba? Meron pa akong babasahin. Sa 14:15 dito ng 1 pa rin, sa 10, 14:15. Ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ang Ama, at siya'y kilala ko. Gayon din ang Ama, kilala ko ang aking mga tupa, at ako na may kilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ang Diyos may tupa. Si Jesus may tupang binabanggit. Pareho po silang nangangalaga ng tupa. Yun po sinasabi doon sa nung sabi rito. Basahin natin. Dito pa rin sa sige, 10:22. Sa 22 na simulan. Taglamig na noon at kasalukuyan nagdiriwang ang Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. 23. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. 24. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng maliwanag. 25. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ayaw, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatuto tungkol sa akin. 26. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila mahagaw sa aking hinuman. 29. Ang aking Ama ang siyang nagbigay sa kanila, sa akin, at lalong dakila sa lahat, at hindi sila mahagaw kanino man sa aking Ama. 30. Ako at ang Ama ay isa. Yan. Kapwa po sila nangangalaga ng tupa. At ibinigay kay Jesus ang pangangalaga ng tupa. Meron ka bang problema? Kayong mga oneness naman. Ayan. Paborito yung talata. 1:30. Ang tinatakbo ng utak nyo dyan, hindi yun nakasulat. Yung tumatakbo sa utak nyo, yun nakasulat sa founder ninyo. Ano sabi ni Jesus? Ayan. Kaya si Jesus, ang Ama na bumaba. Hindi naman ganun ang Biblia. Walang sinabi siya, ako ang Ama, bumaba sa lupa. Kayo lang ang may sabi niyan, kayo mga Trinitarian. Anong sabi niyo? Parang kape lang yan. Parang itlog lang yan. Meron pa kayong ginamit na mga halimbawa, kape, itlog.
Pwede bang magsitigil na kayo, mga Trinidad? Sinabi ba ni Jesus, ako yan? Ako yung Ama? Ako at ang Ama. Ano bayang ubat nito? So, yung tupa, in the hand. Maya pa yun eh. Pag dumating na po ang reward, alam nyo, yung anak mo pag nagtapos ng eskwela, kahit anong eskwela, kahit anong baitang, kapag sinabi nilang sasabitan ng medalya yan, hindi ba masaya ka? Masaya ka siyempre. Kasi sasabitan ng medalya. At ang magsasabit, ikaw mismo, sa harap ng mga tao. Anong sasabihin mo sa mga kakilala mo? Anak ko yan. Di ba? Anak ko yan. Pag nakita niyo. Pero, dito sa babasahin ko, huwag mo na sasabihin anak mo yan. O tatay ko yan. Dito sa Mateo 25, 31, sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono, ng kalwalatian. 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, tupa, ali kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo nang likahin ang daigdig. Sa mga kambing naman, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, sa verse 41, kambing na ito, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda sa diablo at kanyang mga kampon. So, dalawa ang patutunguhan ng tao. Dito, wag mo na sabihin, ay anak ko yan, ay tatay ko yan, ay ate ko yan, ay kuya ko yan. Kasi, wala na yung damdamin mong parang tao. Sa lupa, pag merong ahawardan sa iyong mga pamilya, ayan, ate ko yan, kuya ko yan, nanay ko yan, tatay ko yan, anak ko yan, apo ko yan. Kasi nasa lupa pa tayo. Meron tayong damdamin bilang tao. Pero pagdating po sa awarding sa langit, Di ba tita maaga pa? wala na tayong damdamin gaya ng sa tao dito sa lupa. Ano po? Nawawala na po yung damdamin natin. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay tatay ko yan, nanay ko yan, ate ko yan, kuya ko yan, ay ading ko yan, o kung ano man ang tawag mo. Wala nang gano'n. Ikaw at ang Diyos na lang ang nagkakahalaman. Bakit? Wala nang damdamin nga ng tao. So, sabi ni Jesus, napakaliwanag. At yan ay magaganap in the future. Meron pang mababasa rito. Sa 1, ang sabi rito ni 1, 5. Ito. Sa 5:30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng aking Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. So maliwanag po, aatol si Jesus. Siya pala yung judge. Judge. Kung ako lamang ang nagpapatuto tungkol sa aking sarili,
ang patutuko ay walang katotohanan. Hindi ang kanyang sarili, ang patutuo niya, yung sinabi ng kanyang ama. Ang sabi, ay ito na. Nasaan na ba? Sa 28. 28. 1:5:28 naman. Huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Yung tinig ni Jesus, maririnig ng mga patay. Kahit saan ka namatay, kaibigan. Kung sa kaya inaabot ng kamatayan at doon nalusaw ang iyong laman, doon ka natabunan, ang sabi ni Juan, maririnig mo ang tinig ni Jesus. At sila'y babangon. Oh. Nanood na ba kayo ng pelikula mga zombies? Di ba bumabangon yung patay, pinakikita muna sa pelikula, yung mga kamay nila, gumaganyan sa ilalim ng lupa. Hanggang sa makita nyo na silang buho, zombies. Pelikula lang yun. Ang sabi dito, sa 20, sila'y babangon. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamahan ay babangon patungo sa kaparusahan. Ano man ang ginawa mo, kaibigan, mabuti masama. Lahat babangon. Kailan? Pag dumating si Jesus, magsasalita siya. Rise up! Masama ka mang tao, mabuti ka mang tao, babangon ka. At yung gumawa ng mabuti, walang ibang mabuti kundi yung pagsunod sa salita ng Diyos. Roma 7:12. Babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At yung masama naman, yung hindi sumunod, babangon papunta sa buhay na walang hanggan din, sa kaparusahan. So, dalawa lang ang patutunguhan po ng tao. Ikaw man ay tupa, ikaw man ay kambing. Ang tupa, langit. Yung kambing, impyerno, kasama mo si Satanas. Yung tupa, kasama ang Diyos at si Jesus sa langit. So, ganun lang po kadali yun, ano? Tandaan ninyo, yung tupa, yung sumunod kay Jesus. Yung sumunod. Yung hindi tupa, kambing yun. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa umagang ito ni Ate Asom. Na yung tupa at kambing ang iyong pinaliwanag sa amin ayon sa nakasulat. Salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang bawat isa. Yung nanonood, nakikinig ng munting video ito. Kung sila man po may kabigatan sa buhay, iyong paghahanin. Kung sila man may mga iba't ba suliranin, sakit, iyong pagalingin. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, at yan naman po si Corazon Bautista. yan. Kaibigan nyo po kaming dalawa kay Jesus. Hindi nyo kami kahaway. Kaibigan. Pag kaibigan, kaibigan. Hindi kahaway. Po. Ang pangalan ng programang ito, Home Bible Study. Kasi nasa tahanan po kami ni Ate Asom. Dito po sa Paraiso Lacson. ayun, Paraiso Street, Corner Lacson Street. District 1 ng ano? Tondo. Ayun, taga Tondo po, Manila. God bless us all. Bye! Nandito na lamang, kaibigan. Alam mo naman siguro, pagka ganyan, like, share na share. Kayong mga na-sharean, i-share nyo na. Huwag na kayong magkatubili.
Kasi biblical teaching ang ating ginamit. Mula sa Koine, ang Biblia ng mga pastor.